Ang akala ng isang ginang nag-aaral lang ang anak niyang dalaga. Pero ang totoo, namamasukan na din pala ito para sa mga gastusin sa eskwela. Kaya laking gulat niya nang malamang ginahasa raw ng amo ang anak niya at nabuntis pa. Humingi ng tulong sa resibo ang nanay ng biktima dahil nakababakala na raw ang pagbabanta sa kanila ng dating amo ng kanyang anak. Isang buwan matapos ang pagbubuntis ng menor de edad na si Giselda kasama ang kanyang nanay Yoli, hindi nila tunay na mga pangalan, lakas loob nilang ikinwento sa resibo ang problemang dinadala nilang mag-ina. Kamusta po kayo, ma'am? Ayun po, masama po yung loob ko. Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi naman ako masisiis, hindi naman ako kailangan operahan, hindi naman ako kailangan mabingit sa kamatayan. Kailan niyo po nalaman na kayo ho ay nagdadalang tao? Merong bata dyan sa sinapupunan niyo po? Siguro po mga September 20, nag-PT ako, nalaman ko po na buntis na po ako noon. Ayon sa kwento ni Giselda, sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral, namasukan siya bilang isang agent sa construction company noong Agosto ng nakaraang taon. May nakita kasi ako nun sa Facebook, sa Montalban Job Hiring na group. Tapos nag-i-scroll ako doon. Kaya ko naman siguro pagsabayan modular tapos trabaho. Dito, nakilala niya ang may-ari ng kumpanya na si Jose. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sabi po sa akin ni ate, ang tinanong daw sa kanila nung pinaka-boss kung sino daw yung pinaka-maitsura sa aming apat na nagtatrabaho. Ang sabi ni ate at kuya, ako daw. Mabait at maalaga raw na boss si Jose ayon sa dalagita. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas, si Jose tila nagiging extra friendly na raw kay Giselda. May napadil kasi akong project noon, kaya ang sabi sa akin nung engineer, puntahan na namin yung site para sukatan yung trusses. Umalis na kami, siguro mga bandang 10:30. Niyaya siya ni Jose para mananghalian sa isang restaurant sa Marikina. After niya makausap, sabi niya sa akin, tara kain muna tayo kasi sakto 11 na po noon. May alam daw siyang kainan. Pero sa halip na kainan, bumiglang liko raw si Jose sa isang hotel. Bumaba akong sasakyan, tapos umakyat na. Kasi yung hagdan na yun, parang bakal, papunta sa taas. Nandun daw yung kainan. Hindi pa ako pumapasok ng pintuan. Nakabukas yung pintuan, nakita ko may higaan. At nang makapasok sa kwarto, dito na raw pinagsamantalakan ni Jose ang nooy menor de edad na si Giselda. Natatakot ako kasi baka nga saksakin niya ako nung patalim na hawak niya. Napatilapon ako sa may higaan. Tinatry ko naman lumaban nung time na yun kasi malakas siya. Sabi niya, huwag kang maingay, huwag kang sisigaw kasi kapag sumigaw ka, napatayin ko buong pamilya mo. Dahil sa matinding takot, hindi raw agad nakapagsumbong sa mga otoridad si Giselda. Pagkatapos ng pangyayari na yan, hindi niyo naisipan na magreklamo ka agad sa pulis? Hindi ko na po alam yung sarili ko noon. Tulala na lang din po ako noon. Tapos pagdating namin ng shop noon, after nagbanta, noon, di ba siya? Binantaan niya ako. Sabi niya sa akin, papatayin ko buong pamilya mo. Kayang-kaya ko ipapatay lahat yan. Subukan mo magsumbong, yun ang sabi niya. Halos 9 na buwang itinago ni Giselda sa kanyang ina ang kalbaryong sinapit niya. Dito na rin niya inamin na nagdadalang tao na siya. Ano po naramdaman niyo unang-una nang mabalitaan niyo ito? Para pong sasabog po yung yung utak ko lahat. Parang gumuho na po yung mundo ko kasi hindi ko po matanggap na ganyan yung nangyayari sa anak ko. May 31, 2024, nanganak na si Giselda. Ma'am, pumunta tayo sa resibo. Yun yung mga ebidensya, yung mga resibo na tinatawag. Ano ho yung dala ninyo? Ito po yung birth certificate po ng bata. Katunayan po na nanganak po yung anak ko dun po sa bunga po ng kasamaang ginawa po niya. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? Gusto ko po siyang makulong tapos magbayad siya ng danyo sa perwisyo. Kasi gusto ko din ma-secure yung buhay ng bata. July 22, 2024, kasama ang resibo. Nagtungo ang barangay VAUSI officers ng San Isidro para imbitahan ang akusadong si Jose na humarap sa mag-inang Yoli at Giselda. Nang makarating sa bahay ni Jose ang mga opisyal ng barangay. Tao po! Good morning po. Si Sir po. Pwede pa makausap? Nagpaunlak si Jose sa imbitasyon ng barangay. Habang ang mag-ina naman, naghihintay na sa opisina ng VAUSI sa pagdating ng kanilang inirereklamo. Ilang saglit pa, dumating na rin si Jose. Dito na nagpanting ang teka na mag-ina. Talaga! Wala akong pwedeng pakiusap sa ginawa
Sinubukan pang umeskapo ni Jose sa galit na mag-ina pero siniguro ng mga taga-barangay ang paghaharap ng dalawang panig. Dumulog si ma'am sa amin para kausapin si sir. Nandito kayo ngayon. Sana kung ano lang ang pag-usapan natin at saka kung sino ang tatanungin, yun lang muna ang magsasalita. Yung nanay niya, nalaman lang naman kung buhay. Hindi niya alam kung kwento namin ng anak niya. Yun, nakakala ko. Hindi niya alam kung totoo. Hindi niya alam kung saan nagasos ko sa anak niya. Basta ako gusto ko sa katahimikan. Wala ako pinakaw, hindi ako rapist. Ano yung sinasabi mong hindi alam ng nanay ko ang buong kwento? Ano ba ang totoong kwento para sa'yo? Malamig ka! Ako nagsasalita, di ba? Di ba apat kayo? Ang sabi kasi sa amin ni sir, tinanong kami, sino yung pinaka may tsura? Ang sagot daw nila, yung unang nakausap na which is ako. Okay, ikaw yung may gusto manyakis ka, demonyo pa, hayop ka eh. Huwag na huwag magsusumbong ang anak ko, papatayin mo, ayaw mo, patayin mo ang pamilya ko! Hindi kami namimita ka, totoong rapist ka! Doon po sa part na tinakot po. Hindi yung totoo na natin. Hindi nilakot, imukha mo pala. Sino niloko mo? Buong mundo? Ay, hindi ka mamutos sa anak ko! Kapal na pagmumukha mo! Pero bago matapos ang harapan, si Jose humirit pa ng tila magdidiin na inabuso niya ang biktima. Paano mo ba mapapatunayan yung ginagsabi sa kanya? Kaagad namang sinagot ng Barangay Bausi ang tanong ni Jose. Hindi po, hindi po yun natatanggap man ng batas, sir. Na sasabihin kasi nasa minor pa siya. Hindi pa kaya, wala pa siyang kakayanan magdesisyon para sa sarili niya. Kaya nandyan talaga na may pagkakamali talaga tayo. Ang isang minor, hindi natin pwede ganyanin eh. Pero dapat nag-isip ka rin. Tamang sinabi nila, may anak ka. Dahil mabigat ang reklamo ng mag-ina, ang payo ng Barangay Bausi ay formal lang magsampa ng kaso si Giselda laban kay Jose sa pulisya. Hindi kami dito korte. Pero kailangan na talaga dalhin na to sa husgado. Matapos sa paghaharap sa pagitan ni Jose at mag-inang Giselda at Yoli, nakapanayam ng resibo si Jose. Depensa niya, nadala lang daw siya ng kanyang damdamin para sa dalagita. Ang danaig sa akin, yung may puso. May puso ako eh. Hindi naman habol ko, katawan. May kinakasama ko eh. Siguro, nagkaroon ko ng... Siguro, ano tayo, nagkagusto? Ano ba, nagkagusto siguro? Hindi mo para, kita, dahil, bata ka, wala naman akong ganun. Doon nabubuisit ako. Bata ko, hindi ko naisip ng ganun. Doon ako naisip, sana hindi na. Sana kung wala ko ng 19 years old, sana ganun na lang. Inilapit namin sina Giselda sa serbisyong resibo ng aming programa kung saan may volunteer lawyers na nagbibigay ng libreng payo. Nakamustahin ko ho, ano ho ang resulta ng inyong pagdulugo sa kanila? Medyo lumakas po yung pag-asa po namin. Oo, nagkaroon po ng pag-asa kasi nung una, baka po wala na. Kasi tinatakot din niya ako na sabi niya walang maniniwala sa akin. Kaya nitong July 22, 2024, nagpunta na sila Giselda at Yoli sa National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Their Children o NBI Bausi para formal lang isampa ang kasong rape laban kay Jose. Kailangan ma-prove talaga natin ang consistency ng kanyang statement sa base naman sa mga kaso na nakarating sa ating Korte Suprema. Pinaniniwalaan or sinasabi na credible yung mga witnesses na kahit yun lang yung testimony na mayroon tayo. Hindi pa rin tayo titigil dyan kasi mag-iimbestiga tayo. Para sa mag-ina, malayo pa raw bago nila makamit ang ganap na hustisya pero mas gumaan na raw ang kanilang pakiramdam. Gusto ko pong magpasalamat sa resibo kay Sir Emil, sa inyo, sa lahat ng staff. Sobra yung suporta nyo po sa amin, hindi matatawaran yun. Palakas po ng palakas yung pag-asa na talaga pong makakamit po natin yung hustisya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel